Chapter 20. Wala akong kangiti-ngiti habang binabaybay ng sasakyan namin ang kalsada papunta sa bahay namin. Palingon-lingon sa akin si Alden. Kaninang umaga paggising namin ay nag-almusal lang kami at naligo sa kalumabas ng bahay. Pero imbes na dumiretso kami sa bahay nila Leia ay didiretso kami sa bahay namin na nanganganib na mawala sa amin. Pumabangon na naman ang sama ng loob ko sa mga kapatid ni Mama. Nagngingit-ngit ako. Ang kakapal ng mga mukha nila. Pinatira na nga sila, wawalang hiyain pa nila ang bahay namin saka ibebenta pa. Kung dati nakakapagtimpi pa ako, dahil kapatid sila ni Mama pues ngayon wala nang tiya-tiyahin saka tiyu-tiyuhin sa akin. Hindi ko hahayaan na lapas tanganin lang nila ang bahay ng papa ko. Sugar, kanina ka pa walang imik ah. May problema ba? Saan ba tayo pupunta? Antag sa akin ni Alden. Nakarehistro sa kanyang mukha ang pag-aalala. Tumingin ako sa kanya. Sa bahay namin. Sa bahay nyo. Nalampasan na natin ang bahay nyo ah. Aniya saka lumingon sa likod. Kumunot naman ang noo ko. Saka ko lang naalala na ang alam niyang bahay namin ang bahay kung saan ako nagpapahatid sa kanya noon. Ngumisi siya. Oo nga pala, hindi nyo pala bahay yun. Not-okan mo ko noon sugar ha. Alam mo bang pagdating ko dito galing Cebu doon ako agad sa bahay na yun pumunta. Napahiya pa ako dahil hindi daw doon nakatira si Jana at wala silang kilalang Jana. Hilong-hilo na nga ako kakahanap sayo pero walang nakakakilala sayo. May nagpakilalang Jana pero lola na. Kumagat labi, ako muntik ng matawa sa huling sinabi niya. Pero agad din akong nagilty. Alam kong may kasalanan din ako. Hindi ko sinabi sa kanya ang totoong pangalan ko sa katotoong address. Sorry, hindi ko nasabi sa'yo ang totoong pangalan ko. Sa sobrang willing na willy sa kanya noon ay nawala rin sa loob ko na sabihin sa kanya. Hanggang sa nagkalayo na kami ay hindi niya pa rin alam. Nalaman lang niya ang totoo kong pangalan nang muli kaming magkita. Hinawakan niya ang kamay ko. It's okay sugar, natatawa na lang ako kapag naaalala yon. Ang importante magkasama na tayo ngayon saka nagsasama na tayo sa iisang bubong. Dinala niya ang kamay ko sa labi niya. Sumandig naman ako sa balikat niya. Ang buhok ko naman ang hinalik-halikan niya. Iginala ko ang mga mata sa bakuran ng aming bahay pagbaba ko ng sasakyan. 5 taon kong hindi nakita ang bahay namin. Namiss ko ito. Ganun pa rin ang hitsura ng bahay namin, maliban sa kinakalawang na ang alulod ng bubong sa kaniluluma na ang pintura. Patay na rin ang mga halaman sa gilid ng terrace saka nagkalat ang mga tuyong dahon. Nakita ko ang 2 kong pinsan na malalaki na nagsusulat sa terrace. Sugar, ito na ba ang bahay nyo? Tanong ni Alden nang tumabi sa akin saka ginala din ang mga mata sa bahay. Oo, mukhang pinabayaan na ng mga nakatira dito. Naiinis na sambit ko. Jenica, ikaw ba yan? Nilangon ko ang tumawag sa akin. Aling Susi. Namilog ang mga mata ni Aling Susi saka ngumiti. May hawak pa siyang walis tingting nang lumapit sa akin. Ikaw nga abay kay tagal na kitang hindi nakita. Ang sabi ng mama mo noon ay nasa Maynila ka na daw. Mukhang nahiyang ka sa Maynila ah, lalo kang gumanda. Ngumiti ako kay Aling Susi. Medyo tumanda na rin ang hitsura niya saka may puting buhok na. Salamat po Aling Susi. Kamusta na po? Abay heto, tumatanda na. Pumuputi na ang buhok pati nirerayuma na. Kamusta ka na rin at sino itong gwapong mama na kasama mo? Asya po. Alden ho, asawa ni Jenica. Pagpapakilala ni Alden kay Aling Susi sabay lahad ng kamay. Tinaasan ko naman ang kilay si Alden pero kinindatan lang niya ako, and paawang naman ang labi ni Aling Susi saka tinanggap ang nakalahad na kamay ni Alden. May asawa ka na pala Jenica. Sambit ni Aling Susi na tila di pa rin makapaniwala. Opo Aling Susi, nasabi ko na lang. Hahaba pa ang usapin kapag sinabi kong hindi ikakasal pa lang kami. Pero humanda sa akin mamaya si Alden. May anak na rin po kami. Dagdag pa ni Alden. Talaga, abay ilang taon na ang anak nyo, nasaan siya? Kasama nyo ba? Sunod-sunod na tanong ni Aling Susi saka lumangaling nga pa. 4 na taon na ho ang anak namin at nasa Manila ho siya naiwan sa magulang saka kapatid ko. Sagot pa ni Alden. Ay ganun ba? Sayang hindi nyo kasama. Hayaan nyo ho, next time isasama na namin. Pasimple kung siniko si Alden, nagiging madaldal na siya. Kulang na lang ay ikwento niya ang love story namin. Mabuti naman na uwi ka ulit dito Jenica.
Kung hindi pa yata pumanaw ang Tito Jojo mo hindi ka uuwi. Pasensya na po Aling Susi. Busy lang po kasi sa Maynila. Ang ngumiti si Aling Susi. Alam ko namang may problema kayo noon ng mama mo. Hindi mo rin kasando ang tiyahin pati tiyuhin mo. Naiintindihan ko kung bakit mas gusto mong lumayo. Pero masaya ako na makita ka ulit. Salamat po Aling Susi. Masaya din po ako na makita kayo ulit. Si Aling Susi ay ilan lang sa mga taong totoong nagmalasakit sa akin noon. Nabura ang ngiti niya sa labi. Pero alam mo na ba ang kalagayan ng bahay niyo? Opo, sinabi na po sa akin ni Lea. Kaya nga po ako nandito. Babawin ko na po ang bahay ng papa ko. Tumango-tango si Aling Susi. Kung magka-problema nandito lang ako. Salamat po Aling Susi. Nag-excuse na kami kay Aling Susi saka pumasok sa bakuran ng bahay namin. Pumilis ang tibok ng puso ko. Hindi sa kaba kundi sa ngit-ngit. Lumapit kami sa terrace kung nasan ang dalawang pinsan ko na anak ni Tito Rene. Ang lalaki na nila mga nag-aaral na tiyak. Nagangat ng ulo ang batang lalaki na naglalaro sa pasimano ng terrace. Nakita niya kami ni Alden. Ate Jengjeng may tao, sabi ng batang lalaki sa kapatid niya na sob-sob sa ginagawang pagsusulat. Nagangat naman ng ulo ang batang babae saka tumingin sa amin. Nanlaki ang mata niya nang makilala ako. Ate Jenica, tumayo si Jengjeng saka bumaba sa terrace. Titig na titig siya sa akin. Ate Jenica ikaw nga, niyakap niya ako ng mahigpit. Niyakap ko din siya at hinaplos ang buhok. Sumunod na ring yamakap si JB. Namiss ko sila. Ang lalaki na nila. Wala naman akong sama ng loob sa kanila dahil inosente sila. Pero sa gagawin ko alam kong madadami sila. Pero kailangan nang matapos ang kakapalan ng mukha sa kakawalang hiyaan ng tiyahin sa katiyuhin ko. Lumabas ang isang babae sa pinto. Si Tita Jackie na asawa ni Tito Rene. Jengjeng, JB kakain na. Tawag ni Tita Jackie sa dalawang anak. Natigilan siya nang makita ako. Jenica. Tipid na ngumiti lang ako. Kamusta Tita Jackie? Kahit papaano ay naging mabait naman sa akin si Tita Jackie. Yun nga lang sunod sonyeran siya kay Tito Rene. Kapag hindi siya sumunod ay binubugbog siya nito. Ayos lang. Kailan ka pa dumating? Lumapit siya sa akin. Kumalas naman sa pagkakayakap sa akin ang dalawang pinsan. Hindi ko sinagot ang tanong ni Tita Jackie. Nandyan ba si Tita Amil saka Tito Rene? Oo, nasa loob sila. Sagot ni Tita Jackie na nakatingin kay Alden. Nagtatanong ang mata niya. Tumango ako. Pinaakyat ko na sa terrace ang dalawang pinsan. Sumunod na rin ako saka nakasunod din sa akin si Alden. Jenica hamarang sa harapan ko si Tita Jackie. Mukhang may sasabihin siya pero natigilan lang nang lumabas sa pinto si Tito Rene. Bakit ba ang tagal-tagal nyo? Tanong ni Tito Rene pero natigilan din siya nang makita ako. Jenica. Salubong ang kilay ni Tito Rene na lumapit sa akin. Ubad baro siya't nangunguna ang malaking tiyan. Halatang nasepresa siya na makita ako. Nakarehistro din ang pagka-disgusto sa kanyang mukha. Malaki na rin ang pinagbago ni Tito Rene. Nanaba siya't malaki ang tiyan. Pero ang mukhang hindi lang nagbago sa kanya ay ang bisyo niya. Halatang may hangover siya't mukhang tambay pa rin. Hinawi ni Tito Rene si Tita Jackie na nakaharang sa harapan ko. Namaywang siya't nagtaas noo. Anong ginagawa mo dito? Bakit umuwi ka pa? Pinalayas ka na ng mama mo ah. Sino naman? Yang lalaking kasama mo. Bagong customer mo sa kung saang bar na pinagtatrabahuhan mo. Ano buntis ka na naman? Mataas ang boses na sabi ni Tito Rene. Narinig ko ang mahinang mura ni Alden sa likuran ko. Hinawakan ko ang braso niya para pigilan siya sa kung anuman ang gagawin o sasabihin niya. Nagtaas noo din ako at matapang na hinarap si Tito Rene. Bakit Tito? Sa pagkakaalam ko bahay ito ng papa ko kaya may karapatan akong umuwi dito kahit kailan ko gusto. Sarkastikong sabi ko. Saglit na hindi nagsalita si Tito Rene na halatang hindi inaasahan ang sagot ko. Ngumisi siya. Hindi nyo na bahay ito oy. Bahay na ni Ate Emmy ito. Kumunot ang noo ko. Anong pinagsasabi nyo Tito Rene? Wala lang si mama dito pero hindi ibig sabihin na bahay na ito ni Tita Emmy. Rene, sino na naman ba ang kaaway mo dyan? Lumabas si Tita Emmy. Natigilan siya nang makita ako. Iba na rin ang hitsura niya ngayon. Nanaba din siya at tuwid na tuwid ang dating kulutan na buhok na kulay blonde pa. Lumapit siya sa akin.
Nagsalit-salit pa ang tingin niya sa amin ni Olv. Nagsalubong din ang kilay niya. Hindi nga namamalikmate si Ella nang sabihin niyang nakita kanya noong isang gabi sa burol ni Jojo. Sambit ni Tita Emmy na tiningnan pa ako mula ulo hanggang paa. Wala man lang akong nakitang tuwa sa kanyang mga mata na nakita niya ako ulit. Gaya ni Tito Rene ay pagka-disgusto lang ang nakita ko. O anong ginagawa mo dito? Dadalawin mo ang mama mo. Wala na siya dito. Sumama na kay Norman. Humugot ako ng malalim na hininga. Hindi si mama ang pinunta ko dito. Ang bahay ni Papa. Ang pinunta ko. Ang bahay namin. Napaawang ang labi ni Tita Emmy hanggang sa unti-unti siyang tumawa ng nakakaloko. Anong bahay nyo? Hindi nyo na bahay ito. Bahay ko na ito. Tila nagpanteng ang tenga ko sa sinabi ng tiyahin. Kung makaangkin siya akala mo talaga bahay niya. Sa pagkakatanda ko Tita Emmy, pinagawa ni Papa ang bahay na ito para sa aming tatlo nila. Mama, pinatira lang kayo dito ni Mama noong namatay si Papa saka nag-abroad siya. Pinagdiinan ko pa ang salitang pinatira para naman tamaan sila ng hiya. Namaywang si Tita Emmy saka dinuro ako. Gagang taa, wala pa ring pinagbago mayabang pa rin. Anong pinagmamalaki mo yang lalaki mo? Stop insulting. Pinisil ko ang kamay ni Alden para pigilan siya sa sasabihin niya. Mahina naman siyang nagmura. Sugar, di ko kayang manood lang kung paano kanila insultuhan, inis na bulong niya sa tenga. Hayaan mo muna ako Alden. Marahas siyang bumuntong hininga. Fine. Pero wag ka lang nilang sasaktan may kalalagyan sila sa akin. Wala akong pakialam kahit kamag-anak mo sila. Oo ano, magbubulungan na lang kayo ng lalaki mo. Pagbubungangan ni Tita Emmy. Lumabas na nga rin sa bahay si Ella at si Tito Bart na sinasaway si Tita Emmy. Pero hindi pa rin nagpapaawat si Tita na sininghalan lang si Tito Bart. Si Ella ay malaki na rin ang pagbabago sa katawan. Nanaba din siya at marami ng tato sa katawan. Kulay pula ang kanyang buhok. Mataray lang siyang nakatingin sa akin habang ngumunguya ng bubble gum. Sabihin mo nga sa kanya ate kung bakit hindi na sa kanila ang bahay na ito. Panggagatong ni Tito Rene. Hoy Jenica, para sa kaalaman mo, si Ate Jonah ay malaki ang utang sa akin. Sila ni Norman. 3 taon na ang utang nila hanggang ngayon ay hindi pa sila nagbabayad. Kaya ang bahay na ito ang kabayaran ng utang nila. Kaya ibebenta nyo ang bahay na ito ganun ba? Nagngingit-ngit saka nagpipigil sa galit na sabat ko. O ano ngayon kung ibenta ko? May karapatan ako dahil akin na ang bahay na ito. Wala kayong karapatan Tita Emmy. Bahay namin ito. Bahay ng papa ko. Kung may utang man sa inyo ang mama ko wala pa rin kayong karapatan na ibenta ang bahay na ito na hindi naman sa inyo. Bakit? Noong pinatira kayo ni mama dito, sinangil ba niya kayo ng upa? Hindi ba hindi? Libre ang pagtira nyo dito. Ultimo tubig, kuryente sa pagkain libre. Ang malaking porsyento ng pera na pinapadala ni mama, mula sa sweldo niya sa abroad sa inyo napupunta. Kung tutuusin ang anumang utang sa inyo ni mama, bayad nyo na yun sa lahat ng mga binigay niya sa inyo. Abat, akala mo kung sino kang manambat na walang hiya ka. Mas walang hiya kayo. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Mula noon hanggang ngayon makakapal pa rin, ang mga mukha nyo. Hindi na kayo nagbago. Hindi ko na napigil ang isiga. Malakas ang kabog ng dibdib ko sa galit. Namula ang mukha ni Tita Emmy sa galit. Tinaas niya ang kamay. Pumikit naman ako, tinaas ang braso. Pero hindi ko naramdaman ang paglapat ng mabigat niyang kamay sa balat ko. Ouch! Pitawan mo ko. Hoy! Pitiwan mo ang ate ko. Pitiwan mo ang asawa ko. Dinig kong sigaw ni Tito Rene saka Tito Bart. Narinig ko rin ang iyakan nila Jengjeng saka JB. Tinilat ko ang mata. Nakita kong mahigpit na hawak ni Alden ang braso ni Tita Emmy. Kaya pala hindi tumama sa akin ang kamay ni Tita Emmy ay dahil sinalo niya. Nakangiwi na si Tita Emmy. Nasasaktan na siya sa mahigpit na hawak ni Alden saka dumadaing na. Si Tito Rene saka Tito Bart ay hindi naman alam ang gagawin, nakaguhit sa kanilang mukha ang pangangilag kay Alden. Hoy lalaki, bitiwan mo na ang asawa ko nasasaktan na siya. Ayaw mo siyang bitiwan ha. Teka lang, naghagilap naman ng kung ano si Tito Rene. May bungainggong ka ba naman sa dibdib ko dahil baka pagtulungan ni Tito Rene saka Tito Bart si Alden. Nilangon ko si Alden.
Sumalubong sa akin ang galit na galit niyang mukha, nag-igtig ang kanyang panga sa kananlilisik ang mga mata. Ngayon ko lang siya nakitang ganito kagalit. Nakakatakot ang hitsura niya. Kaya naman pala nangangilag si Tito Rene saka Tito Bart. Alden, bitiwan mo na si Tita Emmy, sabi ko sa kanya. Akala ko ay hindi niya ako naririnig dahil nakatitig pa rin siya ng masama kay Tita Emmy. Padaskol niyang binitawan ang braso ni Tita Emmy. Nawalan naman ito ng balanse saka muntik ng matamba. Mabuti na lang ay maagap itong nasalo ni Tito Bart. Nang gagalaiti sa galit na hinarap ni Tita Emmy si Alden habang himas ang brasong nasaktan. Walang hiya kang lalaki ka, sino ka ba? Lalaki ka lang ng pamangkin ko. Hindi niya ako lalaki lang, misis. Asawa niya ako, hindi ko hahayaan na saktan niyo ang asawa ko, isa man sa inyo. Isa-isang dinuro silang tatlo ni Alden. Natigilan naman sila sa sinabi ni Alden saka napaatras. Humugot ako ng malalim na hininga. Tita Emmy, Tito Rene, hanggat may natitira pa akong kaunting respeto sa inyo, hahayaan ko kayong kusang umalis sa bahay na ito. Mahinahon ko nang sabi. Anong aalis? Hindi kami aalis. Bahay ko na ito. Oo nga, kay Ate Emmy na ang bahay na ito. Kayo ang umalis. Kung hindi kayo aalis ng kusa, kakausapin na lang kayo ng abogado ko saka magkita-kita tayo sa korte. Titiyakin kong makukulong kayo sa pagkakamkam nyo ng pag-aaring hindi naman sa inyo. Sambit ni Alden. Namutla naman ang mga mukha ni Tita Emmy saka Tito Rene. Let's go, sugar. Inakbayan na ako ni Alden saka inakay pababa ng terrace. Tila naman ako nang hinang bigla saka sumandig sa dibdib niya. Naubos yata ang lakas ko sa pakikipag-usap sa kanila. Kaya ayokong nakikita sila na-stress ako. Hinalikan ni Alden ang tuktok ng ulo ko. Don't worry, sugar, ako nang bahala sa lahat. Pabawiin ko ang bahay nyo. Nasundan pa ng 2 beses ang enkwentro namin nila Tita Emmy saka Tito Rene. Una ay sa barangay, pinagpipilitan talaga ni Tita Emmy na sa kanya na ang bahay. Ang dahilan niya ay ang malaking utang sa kanya si Mama, iniwan na nito ang bahay sa kanila kaya may karapatan daw siya kung anumang gawin niya sa bahay. Pero dahil ako na anak na naghahabol sa bahay ng magulang ko ay mas may karapatan ako, lalo na may papel ako na nagpapatunay na sa amin ni Mama ang bahay. Mabuti na lang ay nilagay din ni Papa ang pangalan ko sa papel kaya kahit si Mama na mismo ang magsabi sa kanila na ibenta ang bahay ay may karapatan pa rin akong maghabol. Hindi pinanigan ng barangay si Tita Emmy. Pero nagmamatigas pa rin siya, pinapahiya pa ako sa mga taong nasa barangay. Pero kahit na anong salita ang ibato niya sa akin ay hindi na ako naaapektuhan. Wala na akong pakialam. Nakakalungkot lang na sila pa mismo nakadugo sa kamag-anak ko ay ganito ang trato sa akin. Hindi lang nila ako makantay saka puro salita lang sila dahil lagi kong kasama si Alden. Nangangilag sila rito. Ang sumunod naming pagkikita ay sa korte na. Pagkatapos ng libing ni Tito Jojo, ang abogado na ni Alden ang humarap sa kanila. May abogado din sila, pero mas magaling di hamak ang abogado ni Alden. Madali lang namin na ipanalo ang kaso, kami ang pinanagan ng korte. Akin na ang bahay, sila naman ay sa ayaw nila sa kagusto ay aalis sila sa bahay, dahil kung hindi ay ang otoridad na ang mage escort sa kanila paalis sa bahay namin. Galit na galit si Tita Emmy at si Tito Rene sa akin, pero wala naman silang magagawa dahil korte na ang may utos. Tinanong pa nga ako ni Alden kung gusto kong pananagutin ang tiyahin sa katiyuhin ko, dahil sa pangangamkam nila sa bahay namin. Pero tumanggi ako, sapat na sa akin na umalis sila. Tama na ang ilang taon na naghari-harian sila sa bahay ng papa ko, tinanggalan ako ng karapatan. Ginala ko ang mata sa loob ng bahay namin. Makalipas ng 5 taon ay ngayon na lang ulit ako nakapasok dito. Ganun pa rin ang hitsura ng loob ng bahay namin. Maliban lang sa luma na ang pinturang puti na naninilaw na dahil sa usok ng mga sigarilyo. Halos malimas na ang loob ng bahay dahil maraming gamit ang hinakot nila Tita Emmy. Naiwan na nga lang ang luma naming sofa na butas-butas na saka puro pakang tape, ang 2 naming lumang aparador na puro sulat ng pentel pen at ang luma naming refrigerator. Maraming gamit pa nga ang kinuha nila na hindi naman sa kanila, gaya ng mga set ng plato, mangkok at beso, pero hinayaan ko na lang yun. Madali lang naman palitan yun. Ang kwarto ko ay si Ella pala ang gumamit ng palayasin ako ni Mama. Ang mga gamit kong naiwan ay nakita kong nakasako.
Pero at least ay hindi nila tinapon. Sugar. Nilingon ko si Alden na nasa likuran ko. Inabot niya sa akin ang isang brown envelope. Kinuha ko naman yun, sinilip ang papel na laman. Napangiti ako nang makita ang orihinal na kopya ng titulo ng lupa. Kung paano yun nakuha ni attorney ay hindi ko alam, pero maraming salamat sa kanya. Ngumiti ako kay Alden. Thank you. Kung wala ang tulong mo hindi ko alam kung paano mababawi ang bahay na ito mula sa tiyahin saka tiyuhin ko. Niyakap niya ako sa bewang saka hinalikan sa noo. Sabi ko naman sa iyo ako ang bahala sa lahat. Siyempre hindi ko hahayaan na mahirapan ka. Yamakap ako sa bewang niya, sumubsob sa malapad niyang dibdib. Sininghat-singhot ko pa ang mabango niyang amoy. Lately gustong gusto kong amuyin siya. Niyakap din niya ako saka hinalik-halikan sa buhok. So anong plano mo dito sa bahay niyo? Sa tingin ko kailangan na nito ng makeover. Tumangala ako sa kanya. Saka na siguro kapag may pera na ko. Tumingin siya sa akin. May pera ka naman ah. Kumunot ang noo ko. Wala akong pera no. Ngumisi siya saka pinisil ang ilong ko. Meron, may laman yung 3 ATM na binigay ko sa'yo. Ngumuso ako. Hindi ko naman pera yun, pera mo yun. Pera mo na rin yun. Ang pera ko ay pera mo rin. Ang lahat ng akin ay sayo din. Kumagat-labi ako. Ganito siya ka-generous sa akin. Pero gusto ko yung perang pinaghirapan ko mismo. Bumuntong siya. Oo na, pero ayoko nang magtrabaho ka sa planta. Magnegosyo ka na lang. Bibigyan kita ng kapital. Ngumuso ako. Pag-iisipan ko pa nga. Huwag mo nang pag-isipan. Ano naman ang inenegosyo? Pagkain. Naku, wag pagkain, baka araw-araw mong customer si Agnes, puro utang pa. Tumawa ako. Grabe ka sa kanya. Nagda-diet na nga siya at nagjo-jogging na tuwing umaga. Minsan ay inaaya pa ako ni Agnes na mag-jogging sa umaga. Pinapaunlakan ko naman siya kung minsan. Nagjo-jogging nga siya sa umaga pero pag uwi niya tulog ulit siya at paggising, kakain. Ano pa silbi ng jogging niya? At saka hindi nagda-diet yun. Nagbabawas lang yun ng kinakain pero 4 na beses pa rin kumakain sa isang araw. Pinalo ko siya ng mahina sa dibdib. Isusumbong kita sa kanya. Natatawang sabi ko. Magsumbong ka, pagbuhulin ko pa kayo eh. Tinaasan ko siya ng kilay. Talaga lang ha, kaya mo kong buhulin. Oo, pero sa kama kita ibubuhol. Pilyong sambit niya sabay kindat. Nag-init naman ang pisngi ko saka kinurot siya sa tagiliran. Tumawa lang siya. Tere na nga, umuwi na tayo bago pa tayo abutin ng ulan. Yaya ko sa kanya. Akbay niya ako nang lumabas kami ng bahay. Kinandado ko muna ang pinto, kinausap si Aling Susi na titingin muna sa bahay namin. Pansamantala, ang balak ko ay hanapin si Mama para bumalik na dito sa bahay. Ang sabi ni Tita Helga nasa Bulacan daw siya.